Ang ilan sa inyo ay maaaring mukhang mga Kristiyano sa panlabas, ngunit hindi palaging malinaw sa iba kung talagang kayo nga ito. Ito ay isang bagay na madalas nating nasasaksihan sa buhay. Mayroong mga tao na, sa panlabas, ay tila sumusunod sa mga kaugalian ng Kristyanismo. Dumadalo sila sa simbahan, sinasabi nila ang tamang mga salita, nakikilahok sila sa mga aktibidad pangrelihiyon, at maaari pang hawakan ng mga posisyon ng pamumuno sa loob ng simbahan. Ngunit pagdating sa tunay na kalagayan ng kanilang mga puso, hindi natin talaga alam. Ang kawalang katiyak ito ay nagmumula sa dahilang ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang tungkol sa panlabas na anyo o mga practice pangrelihiyon, ito ay tungkol sa isang pagbabago sa loob. Sa unang Samuel Kapitulo 16 versikulo 7, tayo ay nagpapaalala sa katotohanan ito ng sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong isaalang-alang ang kanyang anyo o taas, sapagkat siya ay aking itinakwil. Ang Panginoon ay hindi tumitingin sa mga bagay na tinitingnan ng tao. Tinitingnan ng mga tao ang panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Ipinapakita nito sa atin na kahit na maaari tayong hatulan ang panlabas na pag-uugali ng isang tao, hindi natin makikita kung ano ang nangyayari sa kanilang mga puso, tanging ang Diyos lamang ang makakagawa nito. Ang siyang darating para sa kanyang mga tao sa rapture ay ang Panginoong Hesukristo, hindi isang anghel, hindi isang santo, hindi isang apostol, hindi pa nga si Miguel na arkanghel o Gabriel na mensahero, kundi ang Panginoong Hesukristo mismo. Siya ang nakakaalam kung sino ang kanya at sino ang hindi. Mga kapatid, maaari ninyo akong lokohin, maaari ninyo akong masiguradong kayo ang pinakasanto, matuwid na mananampalataya, maaari ninyo akong malinlang sa mga anyo at salita, ngunit ako ay hindi ang may hawak ng simbahan sa rapture. Ang responsibilidad na iyon ay pag-aari ni Hesukristo, ang nakikita ang ginagawa sa lihim, ang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa kadiliman, nakikita niya ang pinakapayak na esensya ng iyong puso, habang maaari lamang akong umasa sa iyong sinasabi, ang Panginoong Hesukristo ay tumitingin ng direkta sa iyong puso. Ang mahalaga kay Jesus ay iyong puso, hindi ang mga relihiyosong kataga na sinasabi mo o ang mga ritual na isinasagawa mo. Hindi ito tungkol sa pag-uulit ng mga relihiyosong salita o sa pagsunod sa mga tradisyon para sa anyo, ang mahalaga ay ang estado ng iyong puso sa harapan ng Diyos. Kahit sa aking pangangaral ng mensaheng ito, mayroong mga tao na nagsasabing sila ay mga Kristiyano ngunit nagdadala ng galit laban sa Diyos, marahil hindi sila aaminin ito, marahil hindi nila kailanman bibigkasan ang mga salitang iyon ng malakas, ngunit sa kaibuturan ng kanilang mga puso, sila ay galit sa Kanya. Oo, tuwing linggo ay maaari nilang sabihin, purihin ang Panginoon, haleluya, at amen, ngunit sa kalaliman ng kanilang puso, sila ay malayo sa Kanya. Nais kong haminin kayo ngayon, mga kapatid, tumigil sa pamumuhay sa likod ng isang maling anyo, maging tapat sa iyong sarili at sa Diyos. Ikaw ba ay tunay na nananampalataya? Mahal mo ba si Panginoong Hesukristo ng buong puso? Sapagkat sa oras ng rapture, wala nang pagpapanggap, magkakaroon ng dalawang grupo, mga taong kinuha at mga naiwan, mga taong namumuhay ng tapat at totoo para sa Panginoon, at mga taong namumuhay ng dobleng buhay, nagsasabing sumusunod kay Jesus ngunit hindi ito isinasa puso. Malinaw ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. May ilang mga tao na maaaring natutulog, ngunit sila ay buhay pa. Ang ilan ay maaaring nahimatay, ngunit sila ay buhay pa. Ang iba maaaring nasa koma, halos nahahawakan na lamang, ngunit sila ay buhay pa. Anuman ang kahinaan o kakulangan, sila ay buhay pa. Ngunit ikaw ay buhay o patay, wala nang nasa gitna, tulad ng walang tao na kalahating buhay at kalahating patay, walang ganoong bagay bilang tao na kalahating Kristiyano. Ikaw ay dapat maniwala kay Hesukristo o hindi, ikaw ay dapat isilang na muli o hindi, dapat mayroon kang pananampalataya o wala. Oo, maaaring maliit ang iyong pananampalataya, maaaring ito ay nanginginig, ngunit kung ito ay pananampalatayang nakapagliligtas, sapat na ito. Kapag bumalik si Hesukristo para sa kanyang iglesia sa rapture, ikaw ay kukunin niya dahil ikay kanya o ikaw ay maywan. Maliwanag na sinasabi ng kasulatan ito. Walang tao na kalahating naligtas at kalahating nawawala. Walang tao ang maaaring maging kasapi ng parehong kaharian ng Diyos at kaharian ng Satanas. Ang buong lahi ng tao ay nahahati sa isa sa dalawang kategorya. Ikaw ay nasa liwanag o nasa kadiliman, naligtas o nawala. Ito ay isang hindi maikakailang katotohanan at ito ay humihingi ng seryosong pagninilay-nilay. Kung ikaw ay namumuhay sa kalabuan, itinatago ang iyong sarili sa likod ng isang anyo ng relihiyosidad, ngayon na ang oras upang maging tapat. Nakikita ng Diyos ang iyong puso at nais niya ng katotohanan sa kaibuturan. Bitawan ang kay-abangan, aminin ang iyong mga kasalanan at tunay na isuko ang iyong buhay sa Kanya. Huwag maghintay para sa rapture upang ipakita kung nasaan ka. Isagawa ang iyong buhay sa paraang malinaw na ipinapakita na ikaw ay para kay Jesus. Sa loob ng ilang minuto, nais kong pag-isipan ang dalawang grupo ng tao at ang takot at pagsisisi na kanilang mararamdaman pagkatapos ng rapture kapag napagtanto nilang sila ay naiwan.
Unang grupo, ang mga Kristiyano sa pangalan lamang, may mga tao na nagpapahayag na kay Kristo, ngunit hindi talaga naniniwala sa kanyang pangalan, dumadalo sila sa simbahan, ngunit hindi sila kailanman tunay na isinisilang muli, sila ay puno ng kaalaman sa ulo, ngunit ang puso ay puno ng impyerno. Isipin kung paano sila mararamdaman sa pagkaalam na nangyari na ang rapture, ngunit hindi sila nailigtas at ang aklat ng pahayag at lahat ng mga pangyayari ay malapit ng mangyari. Ang ikalawang grupo ng mga tao na nais kong isipin ninyo ay ang mga tao na hindi naniniwala sa Diyos at ang mga tao ng ibang relihiyon, kapag nakita nila na ang kanilang mga kapamilya at kaibigan na tunay na mga tagasunod ni Hesukristo ay tama at ngayon ay wala na, sigurado akong magkakaroon ng pagdiriwang sa simbahan na wala tulad ng iba pagkatapos ng pagtanggal ng mga banal. Sigurado akong kahit ang mga tao sa mundo na nag-isip na kami mga Kristiyano na dati nang nag-usap at nagsalita tungkol sa rapture at nag-isip na kami ay baliw ay matutuklasan sila ay mali. Tinanong ko kayo, aking kapatid na babae, ilan sa tingin ninyo ang maliligtas kapag dumating ang rapture? Tara na, ilan, sa mga oras pagkatapos ng rapture, habang ang alikabok ng katahimikan ay bumabagsak sa lupa, isang nakalulumbay na pagkaalam ang hahawak sa mga naiwan. Ang rapture ay hindi isang kwentong ikinwento ng mga nangangaral na uhaw, ito ay totoo, at ngayon ang mga epekto ng pagkawala sa rapture ay malapit ng mangyari. Isipin ang malamig na hawak ng takot na humahawak habang ang mga puso ay malakas na tumitibok sa nakababahalang katahimikan, na natutuklasan sila ay naiwan. Sila ay hindi tinawag, hindi kasama sa iba, bawat sermon, bawat katotohanang biblikal na pinabayaan nila noon ay ngayon nagiging isang hindi magagalaw na patoto, umuugong ng kanilang nawawalang pagkakataon. Para sa bawat tao, magkakaroon ng masayang sandali kapag kanilang nauunawaan ng may pighating kailanawan na sila ay naiwan. Hindi ko pinangangaralan ang sermon na ito upang makabigay ng takot sa inyong buhay. Hindi ko kayo kilala, tulad ng hindi ninyo ako kilala. Ipinangangaral ko ang sermon na ito upang hikayatin kayong maghanda para sa rapture. Nais kong ikaw at ako ay magtrabaho sa ating kaligtasan na may takot at panginginig. Nais ng Diyos na ikaw ay makapunta sa langit. Oo, nais niya. Isaalang-alang mong mabuti ang iyong kaligtasan. Isaalang-alang mong mabuti ang iyong kawalang hanggan. Itrabaho mo ang iyong kaligtasan na may takot at panginginig. Huwag magtrabaho para dito. Hindi. Ayusin ito. Nangangahulugan ito na isaalang-alang ang iyong kaligtasan ng seryoso. Bigyan ng iyong kaligtasan ng pagkilala na nararapat dito. Tretuhin ito ng paggalang at pagtataka na nararapat dito. Si Kristo ay namatay para sa iyong kaligtasan. Nauunawaan mo ba iyon? Ang dakilang lumikha ay nagbigay ng kanyang buhay upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nais ng Diyos na ikaw ay makapunta sa langit. Subalit, magkakaroon ng mga taong naiwan sa oras ng rapture. At maaari mong isipin ang pagsisisi na kanilang mararamdaman. Ang mga Kristiyano, sa pangalan lamang, ay maglalakad sa mga bulwagan ng simbahan. Ang mga Kristiyano na nagkaroon ng anyo ng kabanalan ngunit itinanggi ang kapangyarihan nito ay maglalakad sa mga bulwagan ng simbahan, sa mga bakanting upuan ng mga tunay na mananampalataya, sa mga iniwan ng Biblia, at ang lalim ng kanilang kamangmangan ay babagsak sa kanila. Alam nila ang mga salitang inaawit sa mga himno, ngunit ang kanilang mga puso ay malayo. Ngayon, ang kanilang relihiyosong pagkukubli ay bumabagsak upang ipakita ang nakababahalang katotohanan. Hindi sila kailanman naging tunay na kanya. Sila ay mga peking Kristiyano. Namumuhay tayo sa isang henerasyon ng mga peking Kristiyano. Kalahati ng mga simbahan sa ating bansa ay peke. Namumuhay tayo sa isang panahon na puno ng mga tao na nalilinlang ang sarili na sila ay mga Kristiyano kahit hindi naman sila. Kalahati ng mga simbahan sa ating henerasyon ay mababaw. Lahat sila ay nasa panlabas na antas. Hindi na nila pinag-uusapan ang mga pangunahing isyu ng ebanghelyo tulad ng kasalanan. Ang aking problema at ang iyong problema ay kasalanan. Paano ang isang salita na may 3 letra ay makapagbibigay ng ganitong labis na abala at pagkasira, ngunit may mga simbahan sa ating bansa na maaari mong daluhan ng buong taon at ni isang beses ay hindi mo maririnig ang mensahe tungkol sa kasalanan. Hindi na rin pinag-uusapan ng mga simbahan ang kamatayan. Hindi na rin pinag-uusapan ng mga simbahan ang mga kakilakilabot ng impyerno. Hindi na rin pinag-uusapan ng mga simbahan ang langit. Hindi na rin pinag-uusapan ng mga simbahan ang dugo ni Hesukristo. Hindi na rin pinag-uusapan ng mga simbahan ang bagong kapanganakan. Ngunit sinabi ng Panginoong Hesukristo kay Nicodemo, kailangan mong isilang na muli. Mahalaga ang bagong kapanganakan. Bakit hindi na pinag-uusapan ng mga simbahan ito? Ang tanging naririnig mo sa mga simbahan ay kung paano maging mas mabuti o kung paano nais ng Diyos na pagpalain ka o kung paano itataas ang iyong self-esteem. Peking Kristyanismo. Ang mga peking Kristiyano ay maiiwan sa rapture. Tumanggi na maging isang peking Kristiyano. Maging tapat kay Kristo. Ang tunay na Kristyanismo ay hindi nakikipagkompromiso sa salita ng Diyos.
Ang tunay na Kristyanismo ay dogmatiko sa salita ng Diyos. Ang tunay na Kristyanismo ay matatag sa salita ng Diyos. Ang mga peking Kristiyano ay maiiwan sa rapture. Pagkatapos ay naroon ang mga hindi naniniwala at mga tao ng ibang pananampalataya. Ang kanilang kawalang paniniwala ay nagiging despair habang ang ebidensya ay nagiging di may kakaila. Ang mga kalye, tahanan, at mga lugar ng trabaho ay mapupuno ng umaangal na katahimikan. Isang saksi sa mga tunay na tagasunod ni Kristo na dati nang naglakad sa kanilang piling. Ang kawalang paniniwala, pang-uujem, at pagdududa ay mapapalitan ng isang takot na malaon. Isang takot sa nalalapit na mga pagsubok. Ang mga nakakahindik na pangyayari na nahulaan sa aklat ng pahayag. Ang mundo ay tumawa at umuuyam sa mga mananampalataya tulad ng ginawa nila kay Noe. At habang ang mga tubig ng baha ay nagsimulang tumaas, tinatatakan ang kapalaran ng mga nasa labas ng arko, ang pagkaalam ng malapit na paghuhukom ay darating sa mga naiwan. Habang si Noe at ang kanyang pamilya ay isa lamang sa iilang tao sa mundo ng milyon, kaya't iilan lamang ang kinuha sa rapture. Ang natitira ay naiwan upang harapin ang kanilang mga desisyon. Huwag matakot sa rapture. Maghintay ka para dito. Paano ka hindi maghihintay dito? Paano ka hindi maghihintay sa langit? Hayaan ninyo akong maging tapat sa isang segundo. Ang mundong ito ay magulo. Ito ay isang ganap na kaguluhan. Ang saya ay hindi tumatagal sa mundong ito. At ang mundong ito ay may kakaibang paraan ng pagkabigla sa iyo. Ang mundong ito ay sira. Naalala ko ang pakikinig sa isang matandang mangangaral na nangangaral tungkol sa kung gaano kalala ang sira ng mundong ito. Sinabi niya, ang mundong ito ay puno ng mga pagkabigla at biglaang kamatayan. May pakiramdam ka kapag nabuhay ka na ng matagal na ang panahon na iniisip mo na may mangyayaring isang bagay, ngunit masyadong mahaba ang oras para walang mangyari. Oras na para sa isa pang trahedya. Oras na para sa isa pang kalungkutan. May isang biglaang nangyayari. Isang-isa pang hakbang patungo sa kawalang hanggan bigla. May mangyayaring isang bagay. Pagkalipas ng isang panahon, masasanay ka na dito, ngunit hindi ka talaga nasanay dito. Ganito ang kalakaran ng mundo. Ito ay mayroong lahat ng uri ng mga pagkabigla at sorpresa, at hindi ka nasanay dito. At hindi ba totoo iyon? Ang mundong ito ay sira at walang permanenteng bagay. Kahit ang pinakakahangahangang, pinakadakilang kasal sa mundong ito ay nagtatapos pa rin sa kamatayan. Kahit ang pinakakahangahangang kasal ay nagtatapos pa rin sa isa sa kanila na nabasag ang puso kapag ang isa ay namatay. Ngunit kapag dumating ang Panginoong Hesus upang kunin ang kanyang iglesia, wala nang kamatayan. Isipin mo iyon. Mamuhay ng isang buhay kung saan walang kamatayan. Maghintay ka para sa rapture dahil pagkatapos ng rapture, wala nang kamatayan. Oo. Nakita ko ang mga pamilya na umiiyak. Nakasaksi ako ng mga pamilya na umiiyak ng mapait na mga luha. Nakikita ng mga pastor iyon. Nakikita ng mga pastor ang mga bagay na hindi karaniwan na napapansin ng iba. Paulit-ulit, nakita ko ang mga pamilya na nakararanas ng tunay na pagdadalamati, tunay na sakit, tunay na kalungkutan kapag nawawalan sila ng taong malapit at mahalaga sa kanila. Ngunit nais kong hikayatin ka na asahang darating ang rapture. Asahang darating ang Panginoon. Kung minsan naiisip ko, ngunit kung dumating siya ngayon, iyon ang ating pag-asa. Iyon ang ating pinagpalang pag-asa.